Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Kumalat na sa buong China ang patungkol sa ginawa ni Chen Fan. Sinabi ng iba na nagkaroon na naman ng debut si Chen Baekhyun, pinatay nito ang 15 mga alien deities. My God, saad ng iba, mukhang kahit na ang realm of Khonshu raw ay hindi ito kayang pigilan, deserve daw nitong tawaging God-killing demon God. Well done, dagdag ng iba, he's great, ito raw ay ang kanilang bayani. How unfortunate para sa mga yon na nagmula sa secret realms, na mamit ng head-on ang terror ni Chen Baekhyun. Lumipat ang eksena sa loob ng top floor ng building kung saan makikitang nakatayo ang ilang mga tao sa harap ni na Chen Fan at Kyong. Sinabi ni Master Ye na mayroon dong maraming mga talented cultivators mula sa younger generations na nag-breakthrough na sa God Realm. Kung ang mga ito ay mabibigyan pa ng ilang dosenang taon, magkakaroon na raw sana sila ng at least 10 pang mga Earth-level deities na maaaring makatulong sa kanila laban sa Catholic Church. What a shame! Sinabi ni Master Hua Yunfeng na wala itong dapat na panghinayangan, narito na raw ang kanilang master upang talunin ang lahat ng mga secret lands at turuan ang mga nilalang na nandoon patungkol sa respeto. Senior Chen, salamat daw sa ginawa nitong pagligtas sa kanya noon, kung hindi dahil dito natatakot daw siyang baka patay na siya ngayon. Ganun pa man, iniangat lang ni Chen Fan ang kanyang kaliwang kamay, nagbigay ng ganitong sign. Maaari naman daw siyang kumilos na agad, ngunit gusto niya lang daw munang magkaroon sila ng experience laban sa mga alien deities na iyon. Hasambit ni Grandpa Chen, tiyak na ang Old Dragon daw ay maghihiganti. Natitiyak niya raw na hindi dugtong naman ni Master Ye talaga rong ang experience na iyon ay napaka-rare gaya ng sinabi ni Senior Chen. Ngunit si King Kan-eha raw at ang God of Hades ay maliit lang na problema. Ang pinakamalaki nilang kalaban ay ang Old Dragon na iyon na hindi kayang patayin ng nuclear weapons nang biglang dumating ang spirit ng Old Dragon. Chen Baekhyun, sambit nito 3 araw mula ngayon gusto niya rong tumungo ito sa Dragon Lake upang magmakaawa, dahil kung hindi ay i-exterminate niya ang Baekhyun sect pati na ang lahat ng mga tao ng China. Nag-shatter ang spirit ng Old Dragon. Napakayabang, sigaw ni Grandpa Chen. Sino raw ba ito sa tingin niya isang true God? Sinabi ni Master Hua Yunfeng na labanan nila ang mga iyon, smash ang Dragon Lake, at i-exterminate ang mga alien races na iyon. Ganun pa man, nag-aalala raw siya na ang mga iyon ay mayroong sapat na rason upang i-provoke si Master Chen, baka ang mga iyon daw ay nag-set up na ng trap. Senior, saad ni Master Ye, ito raw ay magiging isang mahabang battle sa pagitan nila at ng mga secret lands. Huwag na lang daw muna nitong intindihin ang provocations ng mga iyon. Maghintay na lang daw sila hanggang sa maging handa na sila ng lubusan. Tama yon, Xiao Fan, dagdag ni Kyong, kung iyon ay mapanganib huwag na lang daw itong pumunta, ngunit uminom lang ng alak si Chen Fan, ibinaba ang baso, idinagdag na wag itong mag-alala, paano naman daw siya matatakot ng isang hamak lamang na si Dragon. Kahit na ilang tricks pa man ang mayroon ito, madali niya lang itong mapapatay kung kailan niya gusto. 3 araw mula ngayon siya na si Chen Baekhyun ay pupunta sa Dragon Lake upang patayin ang Old Fool na Dragon na iyon, at ang lahat ng iba pang mga alien race. Makalipas ang 3 araw sa Dragon Lake, hindi mabilang na mga human warriors mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nakasaksi sa ginawang pagtalo ni Chen Fan sa mga deities ng Dragon Lake at Secret Lands. Hasambit ng Old Dragon descendant na si Zhang Jiuya, nagtanong kung sino ang nang-ahas na mag-trespass sa Dragon Lake. Inatake ang isang warrior Zhang Jiuya, saad ng isa, ang lahat daw ng kanilang mga overlords ay nag-gather dito, iniisip daw ba talaga nitong makaka-resist ito sa kanila. Hasaad ni Zhang Jiuya, inatake ang isa pa, ang mga ito raw ay mga hamak lang na mortal habang sila ay mga deities. Paano naman daw ba sila ma-defy ng mga ito? Zhang Jiuya, saad ni Master Hua Yunfeng, wag daw nitong kalimutang ang hamak lang na mortal na sinasabi nito ay ang siyang pumatay kay King Kan-eha at sa Python King. Narito raw sila ngayon upang wasakin ang Dragon Lake. Saad ni Zhang Jiuya, naghuhukay lang ng sarili niyang libingan ang taong iyon. O really, saad ng isang boses, may lumitaw na divine hand mula sa kalangitan na pamura si Zhang Jiuya, nahuli na pa, sigaw, durog. Ito ay pautal na, saad ng isa, ito raw ay si Heavenly Chen. Ito lang daw ang bukod tanging mayroong ganitong lakas sa mundong ito.
Dumating na ang mga sacred ships ng Catholic Church, si Quetzalcoatl ang Supreme God ng Gold Clan, ang Wolf Clan, ang Merfolk nagtanong kung nasaan si Chen Baeksyun, maging ang mga taga-Temple of Death ay dumating na rin nagsabing ang sinumang ng disrespect sa God ay kailangang mamatay. Nagtipon na ang lahat ng mga kalaban, pagtingalay nakita sa himpapawid si Chen Fan. Chen Baeksyun saad ni Quetzalcoatl talaga raw palang ito ay isang powerful overlord na nakatayo sa tugatog ng mundong ito, ngunit bakit kailangan daw nitong makipaglaban para sa kapakanan ng mga worthless na langgam na nasa mundong ito, maaari naman daw silang magtulungan na lang pamahalaan ang planetang ito. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na maaaring ang sangkatauhan ay mga langgam lang sa mga mata nito, ngunit ito at ang compound ng mga kasamahan nito sa kanyang mga mata, ay wala rin naman dong pinagkaiba. How dare you, sigaw ng isang merfolk, sila raw ay ipinanganak bilang mga gods. Sila ay mga majestic beings? Paano naman daw sila nito may kukumpara sa mga hamak lang na langgam ng mundong ito? Pathetic weaklings ng alien race, tugon ni Chen Fan. Paano naman daw ba siya mapipigilan ng mga ito? Tumabi raw ang mga ito kung ayaw ng mga itong ubusin niya sila pagkatapos niyang wasakin ang Dragon Lake. How arrogant, saad ni Quetzalcoatl nang biglang mayroong energy na kumawala mula sa Dragon Lake, lumabas ang ancestral dragon. Umahan lumipad paitaas, nagsiluhod ang mga alien race, nagpaabot ng pagbatit paggalang. Human, saad ng ancestral dragon kay Chen Fan, ito raw ay ang kauna-unahang nang ahas na e-challenge ang Dragon Lake sa kabuuan ng kanyang 2,000 taong pag-iral, sa kasamaang palad maling lugar ang napuntahan nito. Sambit ni Chen Fan sa kanyang isip, mukhang ang dragon daw pala na ito ay higit pa sa nakikita ng iyong mga mata, at mukhang ito ay nasa bingit na ng pagbi-breakthrough. Interesting, saad niya, ang akala niya raw ito ay isa lamang peking dragon, ngunit lumalabas na ito raw pala ay isang spirit beast na nasa verge na sa pagbi-breakthrough upang maging isang true dragon. Ngunit, ano naman? Nakapatay na siya ng mga dragons noon, kaya kahit na maging ganap na dragon pa ito, madali niya pa rin itong mapapatay. Arrogant human, sigaw ng ancestral dragon, spare niya raw ang buhay nito kung magmamakaawa ito sa kanya. Ang kailangan lang nitong gawin ay maging kanyang servant sa loob ng 1 siglo, pagkatapos nun palalayain niya na ito. Ancestral Lord, sabat ni Quetzalcoatl, hindi na raw kailangang kausapin pa nito ang kid na ito. Chen Baeksyun, sigaw ng isang merfolk, ang ancestral dragon daw ay nasa halfway na sa pagiging isang true god, kaya dapat na ikarangal nitong maging servant ng ancestral dragon, kaya bilasan nito lumuhad na raw ito at tumanggap ng awa. Ngunit sinabi lang ni Chen Fan na nagbago na ang isip niya, hindi niya na ito gagawing handa, napakatanda na nito, gagawin niya na lang daw itong sasakyan. Ano pa, sigaw na tugon ng ancestral dragon, gagawin siya nitong sasakyan? Sino raw ba ito sa tingin niya, isang true god o isang sky immortal? Tugon ni Chen Fan, hayaan daw nitong ipakita niya ang kanyang kayang gawin sa araw na ito. Master, saad ni Shu, sinabi ni Master Hua Yunfeng na wag itong mag-alala, si Master Chen ay isang heavenly being, natitiyak niyang hindi ito mamamatay rito. Nag-utos ang ancestral dragon na patayin si Chen Fan. Chen Baeksyun, sigaw ng war god ng war clan, papatayin daw nila ito, go to hell, tugon ni Chen Fan. Sabay release ng divine fist, pinasabog. Agad na nagdash patungo sa ibang kalaban. Sinabi ng leader ng merfolk na ito ay isa lamang sneak attack, gawin daw nila ito agad na nagcast ng water art, ngunit nagpakawala lang ng isang divine slash si Chen Fan patungo sa mga ito, napasigaw. Itinuon ni Chen Fan ang kanyang atensyon sa sacred ship. Now it's our turn, saad ni Quetzalcoatl, turn na nila para sumabog. Chen Baeksyun, sambit ng ancestral dragon, huhulihin niya raw ito at gagawing servant. Amprison niya ito sa loob ng 10,000 taon. O talaga ba, tugon ni Chen Fan, ngunit mas maganda raw kung magiging sasakyan niya ito. Nag-roar ang ancestral dragon, umiwas ng bahagya si Chen Fan, nagkaroon ng pagsabog. Imposible, saad ng ancestral dragon sa kanyang isip, paanong nangyaring ganito ito ka-powerful? Again, saad ni Chen Fan, nagpalitan ng atake. Sinabi ng mga nasa ibaba na napakamapanganib dito, umatras muna sila, at ras ngayon din, sigaw ng isa, pinaulanan ng atake ni Chen Fan ang ancestral dragon. Hasaad niya kung ang pagtakbo lang ang kaya nitong gawin, bakit hindi na lang daw ito maging kanyang sasakyan? Baka tulungan niya pa raw ito na maka-breakthrough patungo sa Golden Core level at hahanapan ng dragon na magiging kanyang asawa.
Jerk sigaw ng Ancestral Dragon sabay pakawala, nag-infuse ng Divine Chi si Chen Fan nag-counter-attack, tinamaan sa panga ang Ancestral Dragon bumagsak. Bumangon na pamura nag-emit ng Divine Chi sa kanyang buong katawan kid mamatay na lang daw ito para sa kanya. Nag-release ng Divine Dragon Roar ngunit kinounter lang uli siya ni Chen Fan. Durog ang ilang mga buto sinundan ng ilan pang atake nagkaroon ng pagsabog, pagtila ng usok makikitang nakaretay ang Ancestral Dragon naghahabol ng hininga nagkalat ang dugo sa lupa. Lumapit si Chen Fan sumigaw ang Ancestral Dragon na lumayo ito mula sa kanya. Mamili ito saad ni Chen Fan sumuko o mamatay, ngunit nag-retaliate ang Ancestral Dragon mas pipiliin niya parong mamatay kaysa sa sumuko, ginamit ang kapangyarihan ng kanyang essence core tanda ng desperation. Ngunit napakadali lang itong nasuppress ni Chen Fan nagpakawala ng Divine Grappling Hand, hinawakan sa magkabilang dulo susuko o hindi pa ulit-ulit na saad niya susuko o hindi, sa bandang huli ay wala nang nagawa ang Ancestral Dragon kundi ang sumuko. Hasambit ni Master Hua Yunfeng magmula sa araw na ito, wala nang sinumang Earth-level deity ang mga ngahas na labanan ng head-to-head si Master Chen. Hindi makapaniwalang sigaw ng mga tao na gawang matalo ni Chen Baixuan ang mga alien races at nasubdo ang Ancient Water Dragon. Sa muli ay umakyat sa tugatog ng mundo sa pamamagitan ng tagumpay na ito sa Dragon Lake. Kumalat na sa buong mundo ang nagawang exploit ni Chen Fan, sinabi ng mga tao na nagawang matalo ni Heavenly Chen ang Dragon Lake at tinapakan ng Ancestral Dragon, ito raw ay ang guardian ng sangkatauhan. Napasabi ang mga babae na ang isang lalaki ay dapat daw na maging katulad ni Chen Baixuan sila raw ay nahulog na kay Heavenly Chen. Heavenly Chen pakiusap ng iba. Patayin daw nito ang mga secret lands exterminate ang lahat ng mga alien races, ipakita nito sa mga iyon kung ano ang kayang gawin ng human race. Sa isang temple naman ay makikitang pinapanood ng mga nilalang na ito ang ginawa ni Chen Fan sa Dragon Lake sa isang screen. Nagtanong ang isa kung ito ba ay si Chen Baixuan ang pumatay sa kanilang mga descendants na nasa Earth, o chief tugon ng isa ayon sa kanilang intel, winasak daw ni Chen Baixuan ang kanilang battleship na naiwan nila doon sa Earth at hinuli ang leader ng team. Sinabi ng chief na hindi na mahalaga kung ito man ay isang immortal, kailangan daw nitong pagbayaran ang ginawa nitong pagpatay sa kanilang mga descendants. Sa kabilang dako naman ay nagtanong si Chen Fan kung ito na ba ang Hidden Dragon Lake, sumagot ang Ancestral Dragon na ito ay ang Monster Realm, isang maliit na mundong itinatag ng kanyang mga ancestors. Ang realm daw na ito ay mayroong milya-milyang lawak, maraming mga monsters at human cultivators ang nakatira rito. Sinabi ni Master Ye na sa pamamagitan ng mundong ito hindi na raw nila kailangang mag-alala papatungkol sa ibang mga secret lands. Xiao Fan saad ni Qiyong nagtanong kung ano ang sunod nitong gagawin, susunod pa tanong na tugon ni Chen Fan. Well certainly dapat daw nilang isettle ang score sa mga. Mula doon ay nanatili si Chen Fan sa Jin City habang ang mga disciples naman ng Baekhyong sect ay tumungo sa kabuuan ng silangan upang i-exterminate ang mga taong nakipagsabwatan sa mga secret lands at si Chen Fan mismo ay tumungo rin sa Yanjing upang linisin ang Wang family, ang family ng kanyang ina. Hasaad ni Chen Fan habang nakadungaw sa bintana ng isang skyscraper, mukhang oras na raw upang bisitahin niya yung mga secret lands at pagbayarin ang mga ito sa ginawa nila sa human race. Sinabi ni Mr. Tang na ikinararangal niya ang presensya nito rito, Heavenly Master Chen hindi raw siya makapaniwalang personal itong bumisita sa kanya habang mapapansin namang may dalang tsaa si Yaifei. Sinabi ni Chen Fan na wala siyang ganoon karaming mga acquaintances dito sa Jin City, kaya ang pagpunta niya rito sa kanila ng personal ay natural lang. Sinabi ni Mr. Tang na narinig niya rong i-challenge nito ang lahat ng mga mystic realms, hindi raw ba't tila masyado naman itong nagmamadali. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na mayroong mga bagay na ayaw niyang madelay ayaw niya ang pag-aantay, tinanggap ang tsaa plus dagdag niya kahit nagaano pa raw kalakas ang mga iyon. Ang mga iyon ay mamamatay pa rin sa pinakamiserableng paraan sa kanyang talampakan. Makalipas ang ilang sandali sa labas ay makikitang kausap ni Chen Fan si Sparrow, General Chen saad nito si Tang Yuanxing daw ba ay nakipagsabwatan sa mga alien races, hindi tugon ni Chen Fan wala rong kasinungalingang hindi nahahayag sa harap ng kanyang divine sense ang taong iyon ay matalino. Sa loob ng kotse ay idinagdag ni Chen Fan na buti na lang at hindi.
dahil ang bilang daw ng kanyang mga old friends ay paliit na ng paliit. Sinabi ni Sparrow na nakagather na siya ng intel patungkol sa lahat ng 37 mga mystic realms at kanilang mga deities. Gusto raw ng Beijing na paggugulan ni Chen Baixuan ng kahit na kaunting sandali ang mga ito. Madadrag daw nito ang war na ito sa pamamagitan ng pagbay ng time upang maka-breakthrough ang kanyang mga disciples, ngunit sumagot si Chen Fan ng hindi o kaya ng mag-isa. Tumingin sa tablet ang lahat daw ng mga evil beings na ito ay nag-commit ng bloody deaths, which is lubhang napakarami upang ma-document lahat. Ang nasa screen ay ang Blood Buddha, isang evil god mula sa Southeast Asia, na awakened 2 taon na ang nakararaan. Mula noon ay winasak nito ang ilang mga cities ng Southeast Asia, pumatay ng tinatayang nasa 500,000 mga inosenteng kaluluwa, 16 na mga disciples ng Dark Witch Cathedral, isang maliit na sect na nasa ilalim ng proteksyon ng Baekhyun sect. That's him, saad ni Chen Fan, at lumipat ang eksena sa Tatubo Temple. Sino ka sa tingin mo, sigaw ng isang monk, impudent brat. Dagdag ng isa, ang mga tao raw ay dahan-daang gumagapang papasok dito. Ngunit nag-release lang ng matinding pressure si Chen Fan na siyang naging dahilan upang manginig ang mga ito. Katapusan na raw nila. Ano, saad ng isa na patanong kung sino ang individual na ito. Sinabi ng iba na mukhang ito raw ay si Chen Baixuan. Ilang sandali pa ay tumungo si Chen Fan sa Blood Buddha Chen Baixuan. Saad nito, ito raw ay mayroong sapat na kabastusan upang puntahan siya rito. Hindi raw ba ito natatakot na magsasanib puwersa ang lahat ng mga mystic sect upang patayin ito? Pathetic na langgam, tugon ni Chen Fan. Mamatay na lang daw ito sabay release ng isang art patungo sa Blood Buddha. Sinakal. Isang strike lang daw ay sapat na upang gawaran ito ng death penalty. Naging pool of blood na lang ang Buddha. Lumipad pa itaas si Chen Fan. Wasak ang ilang parte ng temple, nagcast ng isang divine spell sa buong temple. Pinasabog. Sa loob lang ng ilang araw ay ilang mga mystic realms ang winasak ni Chen Fan, at sa araw na ito, sa harap ng isang simbahan ay sumigaw ang ating bida na narito si Chen Baixuan upang bumisita. Lumabas ang ilang mga saints. My dearest overlord ng silangan, saad ni Saint Peter. Nagtanong kung bakit ito pumunta sa teritoryo ng God. Sinabi ni Chen Fan na in-ambush ng kanilang mga saints ang kanyang grandpa nung magpasya itong bumisita rito. Kailangan dong magbigay ng mga ito ng paliwanag sa kanya. What a load of crap, sigaw ni Saint Augustus. Sila raw ay mga saints, bakit naman daw nila aatakihin ang isang hamak lang na mortal? Ngunit lumipad lang si Chen Fan, nag-emit ng divine energy, nag-perform ng isang art. Tigil sigaw ng mga saints, sabay-sabay na umatake. Ngunit ang kanilang mga atake ay madali lang na na-deflect ng divine palm na pinakawalan ni Chen Fan. Tulong Pope, saad ng isa. Nag-transform si Saint Peter. Adjudication, sigaw niya. Nagpakawala, sinalubong ang divine palm, ngunit wala ring silbi. Durog pa rin ang isang saint. Heavenly, saad ni Saint Peter. Nirerespeto niya raw ito, ngunit paano nito nagawang patayin ang isang servant ng God ng ganun-ganun lang? Iniisip daw ba talaga nitong ang church ay walang sapat na kapangyarihan upang mag-resist? O talaga ba, tugon ni Chen Fan, nakisali na rin ang iba pang mga merfolk race, tutulong daw sila? Still, tugon ni Chen Fan, napaka-easy pa rin. Lumitaw ang God of Gold na si Zype, nagsabing kung sila ay hindi pa sapat kung ganun tutulong din daw siya. Not enough, tugon ni Chen Fan, kaya nakisali na ang mga Blood Wolf. Ano, saad ni Saint Peter, ito raw ba ay hindi pa rin sapat? Hatugon ni Chen Fan sabay release ng matinding divine energy, ito raw ay sapat na upang umpisahan niya ang pagpatay. Chen Baixuan, saad ni God Zype, hahayaan daw nila itong mabuhay kung ito ay susuko, at mangangakong hindi na nito uli ipoprovoke ang mga secret lands. Cut the crap, sigaw ng King of Ocean na si Garna, patayin na raw nila ito. Overlord, mula sa malayong silangan, dagdag ni Saint Peter, maaari daw itong pumili sa pagitan ng digmaan at kapayapaan. Pakiusap, wag daw nitong hayaang bumaha ng dugo ang mundong ito. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na titigil lang siya kung ang mga ito ay susuko sa human race, at pipirma ng kasunduan na ang mga ito ay hindi na ulimang o-offend sa sangkatauhan. Dahil kung hindi itiyak na magkakaroon ng digmaan, at i-dispatch ng mga taga-Earth ang lahat ng mga entities na nag-invade dito magpakailanman. How arrogant, sigaw ng King of Ocean, nililigawan daw nito ang kamatayan. Sinabi ni God Zype na siya na ang mauna. Idinagdag sa kanyang isip na gaya ng Old Dragon, siya rin daw ay isa sa 6 na ancient divine beings.
isang overlord kaya duda raw siyang mareresist nito kahit na isang atake man lang mula sa kanya agad na sumugod. Naghandang sumuntok si Chen Fan sinalubong ang paparating na si God Zipe ng isang divine fist tinamaan sa leeg. Maliit na langgam saad ni Chen Fan nagsimulang humakbang sa hangin sumugod pa ibaba go to hell sigaw niya napasigaw si God Zipe. Tinadyakan ni Chen Fan bumulusok pa ibaba nagkaroon ng pagsabog, hindi makapaniwala ang ibang mga deities sa kanilang nasaksihan napatanong kung gaano baka makapangyarihan ang taong ito, ang Eagle God daw ay nasa panganib. Kill him sigaw ng mga kampa nito hindi raw nila mahahayaang patayin nito ang kanilang God sumugod. Nagbigay na rin ng order ang Ocean God sa kanyang kampan na sumugod, ganoon na nga ang ginawa ng mga ito kill him sigaw nila kamatayan para kay Chen Baeksyun. Good to go ni Chen Fan sabay-sabay dong mamamatay ang mga langgam nagpakawala ng sunod-sunod na atake, nagcast ng spell ang mga saints ngunit bigla na lang bumulaga sa harap nila si Chen Fan. Kailangang patayin natin ang taong ito sigaw ng dalawang gods. Hasad ni Chen Fan so ang mga ito ay nagpas siyang magsanib puwersa upang magbigay ng entertainment sa kanya, kung ganun ang mga ito raw ay makakatanggap ng proper rewards nagpakawala ng divine palm, bumulusok pa ibaba ang dalawang ngunit agad ring bumangon. Imposible saad ng Ocean God paano raw naging posible na ang isang tao lang ay nagtataglay ng ganitong lakas, anyway dagdag ng isa nagtanong kung tatakbo ba sila, no need sigaw ng isang boses. Humarap si Saint Peter sa direksyon ng boses pakiusap saad niya tulungan daw sila ng mga itong edil ang walang amang taong ito, Your Highness ipakita raw nila sa hangal na ito ang kapangyarihan ng Secret Lands. Napatingin si Chen Fan sa grupo ng mga dumating, tinanggal ng isa ang kanyang hoodie. Hasigaw ng mga tao sa kanilang pagkagulantang ito raw ay ang Egyptian God of Death na si Anubis. Sinabi ng isa na hindi raw ba't ang God of Death ay injured paano nito nagawang makalabas sa Sacred Land, idinagdag ng isa na hindi raw ba kaya na ito ay isa lamang clone, napaka-imposible raw na ito ay ang siyang tunay nitong katawan. Sinabi ni Saint Peter kay Chen Fan na bago ito pumunta rito, ibinigay na nila kay Anubis ang lahat ng power of faith na nakolekta nila sa sementeryo sa nagdaang libo-libong taon, sa ganoon katinding amount ng kapangyarihan, ito raw ay tuluyan ng naka-recover at bumalik sa kanyang peak condition. God of Death Anubis saad ni Chen Fan sa pamamagitan ng telepathy kung ito raw ay lumabas 3 taon na ang nakararaan maaaring hindi niya raw ito mapapatay, sa kasamaang palad ang pagpunta nito rito ngayon ay medyo late na. Inangat ng God of Death ang kanyang staff ipinirform ang True God's Domain ikaw sigaw niya kailangan daw nitong mamatay. Nagsitakbuhan sa takot ang mga tao pinalibutan ng mga bungo si Chen Fan huminga ng malalim. Sinabi ng God of Death na ang mayroon lang ito ay katawan ngunit hindi kapangyarihan ng isang true God. Anubis tugon ni Chen Fan iniisip daw ba talaga nitong ito na ang sukdulan ng kanyang kapangyarihan? Nag-release ng malakas na sigaw at matinding divine energy, tumilapon ang mga bungo may tumubong puno na gunaw. Ito ay hindi makapaniwalang saad ng Ocean God. Dumugtong si Saint Peter na ito raw ay medyo kamukha ng chaotic divine tree na ayon sa alamat umiral na pagkabuo pa lang ng universe. Nagtanong ang God of Death kung anong divine power ito. Sumagot si Chen Fan na ito ay hindi isang divine power, kundi isa lamang pure energy. Ipinirform ng God of Death ang divine light of death nagpakawala patungo kay Chen Fan. Ang deadly divine light ay talagang napakamakapangyarihan. Ganun pa man hindi nito magawang maka-pierce through mula sa layers ng Azure aura na nakapalibot kay Chen Fan. Oh no sigaw ng God of Death naghandang sumuntok si Chen Fan, tinamaan sa mukha ang God of Death bumulusok pa ibaba, sinundan ng sunod-sunod na divine fist ni Chen Fan napahiyaw si Anubis, biglang nagliwanag ang artifact na nasa kanyang leeg naging higanti. Hasaad ni Chen Fan so ito ay nakapagpas siya ng mag-all out, ngunit again ano raw ba ang silbi nito sabay patama ng isa pang suntok sa mukha. Bumagsak sumugod si Chen Fan nagsabing talaga wrong ito ay isang golden core being, higit na mas malakas kaysa sa Peking Dragon na iyon ngunit ngayon titingnan niya raw kung gaano nito katagal na mahahandle ang kanyang mga suntok. Umatake ang God of Death gamit ang kanyang eye prowess, ngunit iniwasan lang ito ni Chen Fan sabay suntok sa katawan. Nagtanong ang God of Death kung naghahanap ba ito ng kamatayan nag-perform ng isang divine art. Hasambit ng ibang mga deities ito raw ay ang legendary na God summoning art, ginagamit daw ni Anubis ang forbidden art ng underworld god.
ngunit sinabi lang ni Chen Fan na isang hamak lang na divine art. Kung ito raw ay nasummon nito sa kanyang final form baka mag-alala pa raw siya, ngunit ang isang hamak lang na phantom ay baliwala sa kanya. Nag-shatter ang summon imposible hindi makapaniwalang sambit ng God of Death. Ngayon tugon ni Chen Fan sumugod oras na raw upang ito ay magpaalam, sumabog. Ano hindi makapaniwalang sambit ng mga nakasaksi kahit ang isang true God ay natalo nito sino pa raw ba ang makakatalo sa taong ito? Nagawa nitong masuppress ang mga secret lands at napatay ang isang true God ng mag-isa, ang taong ito raw ay ang fearless overlord ng human race. Long live sigaw ng mga taga-Baekhyong sect nang masaksihan nila ang nangyari sa isang screen. Sinabi ni Grandpa Chen na pagkatapos ng lahat ng ito ang Earth ay magiging para lang sa sangkatauhan, at ang kanilang sect ay kikilalanan sa buong mundo. Loser sigaw naman ng chief ng Mayan race sa ibang dako. Sinabi ng isa sa chief na binigyan na nito ang mga iyon ng plano at tumulong upang makarecover si Anubis. Ano hindi raw ba't si Anubis ay isang true god? Paano raw natalo ang mga iyon sa napaka-pathetic na paraan? Sinabi ng chief na hindi nila iyon kasalanan lumalabas na mukhang na-underestimate daw nila si Chen Baekhyun, ang taong ito ay punong-puno ng misteryo. Ganun pa man ayos lang daw ang lahat ay umaayon pa rin sa kanyang expectations. Nataranta ang ibang mga deities sumigaw si Saint Peter na mag-retreat sila sa Holy Sanctuary, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na napakahuli na para dun pinagpapatay ang mga deities ngunit mukhang nakatakas ang iba, at nagbigay ng isa pang slash upang buksan ang isang space na siyang labis na ikinagulat ng Ancestral Dragon. Ito raw ay ang kapangyarihan ng isang Heavenly Lord na nakatala sa mga alamat. Hasaad ni Chen Fan iniisip daw ba talaga ng mga ito na makakatakbo sila mula sa kanya sa pamamagitan lang ng pagtago sa maliit na mundong ito, how ignorant. Inactivate ni Chen Fan ang kanyang divine sense, so ito raw pala ang Holy Cemetery. Sinabi ng isa na ang kailangan lang nilang gawin ay ang manatili at magtago sa cemetery na ito, at balang araw ay titiyakin nilang makakamtan nila ang kanilang paghihiganti. Idinagdag ng isa na ang kanilang Holy Cemetery ay isang hiwalay na maliit na mundo. Duda raw sila na makakapasok si Chen Baekhyun dito pagkatapos nilang isarado ang passage. Nang biglang inilapat ni Chen Fan ang kanyang kamay sa fabric ng space pinunit, hindi sigaw ng isang saint nag-utos si Saint Peter na isarado ang space rift at stabilize ang surrounding space. Ngunit humakbang na papasok si Chen Fan. What a good harvest, saad niya ang mga ito raw ay ang best na elixir brewing material na mahihiling niya. Nagcast ng spell si Chen Fan, walang galang na nilalang saad ni Saint Peter. Go to hell, sigaw ni Chen Fan sabay pakawala. Unti-unting naglaho si Saint Peter, nagsiyukod ang ibang mga saints, nagmakaawa. Sa Baekhyong sect ay sinabi ni Master Hua Yunfeng na ngayon ay naiintindihan niya na raw kung papaano na-suppress ng kanilang master ang realm of Kunsho. Sinabi ni Shu na turn na nila ngayon kailangan na raw nilang mag-take control at i-eliminate ang lahat ng mga secret lands at mga foreign races. Nagbigay ng order si Kyong na tipunin ang lahat ng mga disciples. Oras na raw upang mag-launch sila ng counter-attack laban sa mga foreign races. Sinabi ni Master Yen na ang Kunlun ay sasali sa Baekhyong sect, makikipaglaban sila hanggang sa huli, at mula doon ay sinimulan na nila ang operation. Magmula ngayon ang Earth ay mawawala na ng gods, kung mayroon mang isang matitira iyon ay walang iba kundi si Chen Baekhyun at lumipat ang eksena sa isang partikular na lugar. Sinabi ni Chen Fan na ayon sa impormasyon na natanggap niya noon mula sa leader ng mga wise men dapat ang mga Mayans ay nasa space na, ngunit saan daw ba nagmula ang ship na ito? Nag-release ng Divine Thunder Energy, nagcast ng kung anong spell, well kahit na ano paman, tatanungin niya na lang daw ng rekta ang leader ng mga ito. Nang biglang nag-infuse ng energy ang temple, pakiusap, tigil, sigaw ng Mayan chief, siya raw ay ang captain ng Noxstar at member ng Mayan Parliament na si Kulon, overlord na mula sa silangan. Bakit daw nito inaatake ang kanilang airship? Sinabi ni Chen Fan na ininstigate ng Mayans ang sacred lands upang i-besiege lang siya, inatake ang Baekhyong sect at Huaxia. Ano iniisip daw ba talaga ng mga ito na hindi niya alam ang lahat ng patungkol doon? Sumagot ang Mayan chief na sila ay mga proud members ng Mayan Republic, kaya bakit naman daw nila gagawin ang ganoon ka-despicable na bagay? Hayaan nitong bigyan niya ito ng warning. Huwag sila nitong siraan ng puri.
Well, tugon ni Chen Fan sa bycast ng isang Divine Thunder Art, malalaman niya rin naman daw ang lahat pagkatapos niyang wasakin ang battleship ng mga ito. Huhulihin niya ang mga ito at magsisearch sa kanilang mga kaluluwa upang malaman ang katotohanan. Sumigaw ang Mayan chief na kung ito ay mag-i-insist sa pag-provoke sa mga Mayan, tandaan nitong ang buong planetang ito ay ang siyang magbibear ng consequences kapag nagsimula na ang digmaan, ngunit nagpakawala na si Chen Fan. Nagkaroon ng pagsabog, ngunit makikitang walang nangyari sa battleship. Shen Baixuan, dagdag ng Mayan chief, ang Nockstar daw ay ang pinaka-latest na model sa lahat ng kanilang mga fleeting ship. Ang ship na winasak nito noon na mayroon ng edad na libo-libong taon ay hindi may kukumpara rito. Tugon ni Chen Fan sabay perform ng Grand 5 Elements Divine Thunder. Nagpakawala, inactivate ng mga Mayans ang kanilang protection shield, basag ang ilang parte. Shen Baixuan, dagdag ng Mayan chief, hindi raw ito makaka-penetrate ng lubusan sa kanilang shield. O talaga ba, tugon ni Chen Fan sabay release ng isa pang Divine Thunder Art, na siyang tuluyang bumasag sa protective formation. Nagkaroon ng ilang crack ang Nockstar. Ano saad ni Chen Fan, gusto pa rin daw ba siyang i-test ng mga ito o gusto na nilang sumuko? Damit, sigaw ng Mayan chief, handa ang mga cannons, ganoon na nga ang nangyari. Nagpakawala. Ngunit madali lang itong dineflect ni Chen Fan. Nagbigay ng isang Divine Fist, nagkaroon ng pagsabog, pinunit ang pinto ng Nockstar. Pumasok ngayon saad niya ano pa ang sasabihin ng mga ito, agad na lumapit sa Mayan chief, sinakal, dinala sa labas. Chen Baixuan, saad ng Mayan chief, ito raw ay napaka-late na, dumating na sila. Nagtaka si Chen Fan nang marinig ito. Paglingon, pagtingala ay nakita niya ang ilang mga battleships ng mga Mayan sa outer space, papasok na sa exosphere ng Earth. Shen Baixuan, saad ng Mayan chief, ito raw ay minanipula lang nila sa simula pa lang, daw ang kapangyarihan nito ay beyond sa kanilang expectations. Iyon ay hindi problema, mamamatay pa rin ito rito sa araw na ito. Ngunit bigla siyang binigyan ng isang slash ni Chen Fan, putol ang isang kamay, sinakal. Shen Baixuan, saad ng Mayan chief, alam niya rong ito ay natatakot na, nagiging mas vicious ito. Nangangahulugan lang na natatakot ang puso nito. Ano, iniisip na raw ba nitong mamamatay na siya ngayon? Ngunit sumagot lang si Chen Fan na nag-iisip siya masyado itong madaldal. Biglang nagring ang phone ni Chen Fan, sinagot niya ang tawag. Ang device daw na ito ay ibinigay sa kanya ni Sparrow, isang special communicator na gawa sa alloy, maaaring tumanggap ng tawag kahit na saang parte ka man ng Earth. Xiao Fan, saad ni Mrs. Wang Yu, nakita raw ba nito ang mga fleet? Bumalik na raw ito agad bago pa maging huli ang lahat. Xiao Fan, dagdag ni Qiyong, hihintayin daw nila ito. Ngunit sinabi ni Mr. Chen Kexing na wag itong makinig sa kanyang ina. Ito ay isa ng adult ngayon, gawin ito kung ano ang nararapat. Sinabi ni Master Ye na ayon sa intel na nakuha nila, probably ang Mayan fleet ay darating sa troposphere ng Earth sa tinatayang susunod na 3 oras. Ang government ng buong mundo ay naghahanda ng i-intercept ang mga fleet sa space sa critical point, dahil kung hindi once na makapasok na ang mga alien na ito sa atmosphere ng Earth, tiyak na malalagay sa panganib ang sangkatauhan. Nagtanong si Chen Fan kung gaano kalaki ang tsansa ng mga iyong manalo. 1% lang, tugon ni Master Ye. Ngunit still, kahit na 0 pa ang kanilang chance, kailangan nilang lumaban hanggang sa mapait na katapusan. General Chen, saad ni Sparrow, na identify na raw nila ang composition ng mga fleets. Mayroong 5 capital ships at 79 na battleships. Ina-anticipate din nila na mayroon itong lamang ilang daang Earth-level deities, 12 ng Connate Realm Warriors at ang Unknown God Killer. Surrender, sabat ng Mayan chief, kapag iyon daw ay ginawa ni Chen Baixuan, hahayaan nila itong maging noble ng kanilang lahi. Ang family nito ay magiging ligtas, maaari din daw nila itong gawing bukod tanging Lord at Overseer ng Earth. General Chen, sigaw ni Sparrow. Xiao Fan, sigaw ni Qiyong, ngunit pinatay na ni Chen Fan ang tawag, tumawa. Hahaha, iniisip daw ba talaga nitong masusuhulan siya nito gamit lang ang hamak na title na Lord of Earth? Ito raw ay napakababaw. Ano ang ibig mong sabihin, tanong ng Mayan chief? Sumagot si Chen Fan na ang ibig niyang sabihin masyado nitong ino-overestimate ang kanilang mga sarili. Gusto ng mga ito na i-conquer ang humanity at binabalak na talunin siya gamit lang ang mga fleet na ito. Nag-release ng matinding divine energy, idinagdag na ang mankind ay makapangyarihan, kaya bakit naman sila susuko?
ipapakita niya raw dito kung papaano edo-dominate ng mga human cultivators ang buong universe. Lumipad pa itaas si Chen Fan sinalubong ang mga fleet, imposible sigaw ng Mayan chief paano nito nagawang makapunta sa space kahit na ito ay hindi pa isang true god. Hasaad ni Master Ye talaga raw bang kaya nitong mag-breakthrough sa atmosphere ng Earth na parang isang true god? Sa loob ng isang ship ay makikita si Glars, ang deputy commander ng 1st Mayan Fleet, at ang captain ng ship na nagngangalang Arlington. Nang makita niya si Chen Fan napasabing hindi siya makapaniwalang mayroon pa ring natitirang true god sa planetang ito pagkatapos na mag-decline ang chi rito ilang libong taon na ang nakararaan, nagtanong kung sino ito. Sumagot ang isa na ayon sa intel mula sa Noxstar ang taong ito ay ang siyang pinakamakapangyarihan sa Earth, isang cultivator na nagngangalang Chen Baixuan. Hasaad ni Glars ang baliw na taong ito ay binabalak na labanang mag-isa ang kanilang fleet. Sinabi ng isa na kahit na sino pa man ito, kailangang patayin daw nila ito at shatter ang huling hope ng humanity. Human sigaw ni Glars sumuko raw ito kung ayaw nitong mamatay hindi ko alam kung papaano nag-travel ang sound sa space. Idinagdag ni Glars na wag na itong mag-resist makikita ang reaksyon ni Master Ye at Mrs. Wang Yun habang nakatingin sa screen hindi ko alam kung papaano nila ito nakikita siguro sa pamamagitan ng satellite. Nag-transform si Chen Fan inilabas ang kanyang true martial Dharma sword, maghandang mag-intercept sigaw ni Glars umatake ang ship. Ipinirform ni Chen Fan ang first form ng Apex Martial Arts sabay atake gamit ang Absolute Space Dominance. Nagkaroon ng pagsabog. Umatake uli ang mga ship inactivate ni Chen Fan ang kanyang Azure the Archbody. Hahasambit ni Glars kahit na ang isa parong tunay na god ay walang kakayahang i-resist ang Mayan Fleet nang biglang nagcast ng True Martial Divine Feast si Chen Fan nagpakawala. Wasak ang ilang mga battleships na siyang naging dahilan upang mapamura si Glars sa kanyang pagkabigla. My turn sambit ni Chen Fan sabay release ng Divine Energy umatake. Open fire pabagsakin yan sigaw ni Glars ganoon na nga ang nangyari, nagkaroon ng pagsabog. Nakipagpalitan ng atake si Chen Fan sa mga battleships sumigaw si Glars na magpatuloy lang titingnan nila kung makakasurvive pa rin ito sa pagkakataong ito, tumama ang mga atake kay Chen Fan nagkaroon ng pagsabog. Mararamdaman ang aura ng pag-aalala sa Baekhyun sect. Hehesaad ni Glars probably si Chen Baixuan daw ngayon ay isa ng dead meat, ngunit napamura siya nang makita ang pagdilat ng mata ng isang nilalang. Siyempre ito ay ang Kun King Fine saad ni Chen Fan ngayon ipapakita niya sa mga ito kung gaano ka-terrifying ang predator sa tugatog ng universe, inextend ang kanyang kaliwang kamay naghandang umatake, keep firing sigaw ni Glars pigilan nila ang dam na bagay na iyon, ngunit nilamon lang ng kunting ang kanilang mga atake. Damn it all sigaw ni Glars sumabog ang isang battleship, sumabog na rin ang isa pa, at nagpatuloy sa pagsugod si Chen Fan kasabay ng kunting. You damn monster sigaw ni Glars damn your entire race, isa-isang pinasabog ng kunting ang mga battleships na kanilang madaanan, tumungo sila sa iba, nagcast ng energy barrier ang mga Mayans upang pigilan si Chen Fan at ang kunting. Mga loser saad ni Chen Fan dinaanan ang barrier na parang wala lang, watch out everyone sigaw ni Glars, ngunit ano ba ang magagawa ng kanyang pasigaw na babala? Ito ay imposible saad ni Glars winasak nito ang 4 nilang capital ships at ninapatay pa sa proseso ang kanilang mga true gods na mga nakasakay doon. Ito raw ay imposible ngunit sumagot si Chen Fan na maaaring ito raw ay imposible para rito, ngunit para sa kanya ito ay isa lamang piece of cake. Idinagdag ni Chen Fan na wag na uling e-offend ng mga ito ang mga tao sa kanilang next life, pinasabog ang lahat ng mga Mayan fleets na natitira sa space. Napatanong si Chen Fan sa kanyang sarili kung babalik na ba siya, hindi ito raw ay hindi maituturing na success kung hindi niya mapapatay ang leader ng mga ito kaya tumungo si Chen Fan sa buwan lumapag, kung saan bumungad sa harap niya ang isa pang spaceship. Human saad ng isang boses ano ito ay nang ahas na e-offend sila, siya raw mismo ang papatay rito. Ang boses pala na ito ay nagmula kay Edlan, ang god-killing warrior. Nagpakawala ng isang divine slash si Chen Fan ngunit agad ring nag-retaliate ang battleship. Hasaad ni Chen Fan ang bagay daw na ito ay quite powerful, agad na sumugod nagpakawala ng isa pang slash ng Great Chaos Art na siyang ikinabigla ni Edlan. Biglang nagbago ang anyo ng kanyang battleship transformer pala ang alangya,
sinabi ni Edlin na ito ay ang pinaka-advanced na technology ng mga Mayans, isang super warrior, ang real Titan. Sinabi ni Chen Fan na ang Heavenly Artifact Sect ay minsan nang nagdevelop ng isang dragon puppet na kinokontrol ng isang Void Returning Cultivator. Sinasabing iyon ay mayroong kakayahang makipagsabayan sa mga perfected immortals, subalit, ang mga artifacts ay mga tools lamang, ito ay hindi matatawag na sarili mong kapangyarihan. Sumugod si Chen Fan patungo sa paparating na kamaunang Titan, tumagos diretsyo sa kinaroroonan ni Edlin Sinakal, na siyang labis nitong ikinagulantang. Binigyan ng isang suntok ni Chen Fan, sumabog, tumilapon palabas, bumagsak ang Titan, nasa labas na si Chen Fan. Napasabi sa kanyang isip na natatakot siyang ang ginawa niya sa pagkakataong ito ay isang napakalaking sugal, gayunpaman iyon ay worth it na gawa niyang ma-eliminate ang Mayan fleet, isang napakalaking banta sa Earth. Pagkatapos ng ilang research, ang remains ng bagay na ito ay maaaring mag-propel sa technology ng Earth, at sa pamamagitan ng malakas na core ni Edlin na hawak niya ngayon, mayroon na siyang top-tier artifact. Maaari rin siyang makagawa ng soul pill mula rito, ngunit bago yun, kailangan nitong sabihin sa kanya ang lahat. Bakit bigla na lang nagbago ang mundo? Bakit bigla na lang pumunta ang mga ito rito? Ano ang treasure na nakatago sa loob ng core ng Earth? Hindi ko sasabihin sa iyo iyon, sigaw ng soul core ni Edlin, o talaga ba, tugon ni Chen Fan sabay release ng kakilakilabot na aura. Ano, gusto raw ba nitong wasakin niya rin maging ang soul core nito? Ang aura na ito saad ni Edlin, ito raw ay ang God-slaying art. Saan niya raw ito natutunan? Chen Baekhyun, sino raw ba talaga ito? Ngunit sumagot lang si Chen Fan na maaari naman itong magtanong sa impyerno. At, mula doon ay nanatili si Chen Fan sa buwan sa loob ng ilang buwan upang mag-cultivate.